Hello mga kaboso! Ang video na ito ay isang katatawanan lamang. Aking pasasayahin ang araw nyo ngayon. Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais nyo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa babaeng pinabayo ng mga malalaking longganisa dahil pinatrabaho ng jowa bilang pa-gerger sa bahay tsuktsakan. Akin lamang pong ikikwento ang pangyayari sa buong pelikula at kung nais nyong maboso ang mga eksenang nabanggit ko ay maaari nyong i-google. Promise, doon ko napanood ito. Alamin natin ang masustansyang buhay ni Mima at ito ay pinamagatang Paprika na ipinalabas noong 1991. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng si Mima na inihatid ng kanyang nobyo na si Nino sa kanyang bagong trabaho. Sa pilitan siyang ipinagtrabaho ng kanyang nobyo sa loob lamang ng 15 araw upang makapag-umpisa sila sa negosyo at nangakong pakakasalan siya, saka na ito nagmadaling umalis. Pumasok na ang yaming dalaga sa loob at lumalabas pa lang, bahay tsuktsakan iyon at ang kanyang trabaho ay bilang babaeng pa-gerger. Sinalubong siya ni Madam Colette, ang tagapangasiwa doon, at inexamine siya. Nagandahan ito sa kanya at iginiya ito sa kanyang magiging silid. Ipinakilala siya ni Madam Colette sa ibang pa-gerger at binigyan ng palayaw si Mima bilang si Paprika. Matapos mag-usap-usap ng mga kababaihan, nagsibalikan na sila sa kani-kanilang trabaho. Si Paprika naman ay inexamine ng doktor ang kanyang buong katawan. Tinanong nito ang dalaga kung bakit ito napasok sa ganoong trabaho, kaya inamin ni Paprika na ibibigay niya ang kanyang malilikom na pera sa kanyang nobyo. Kunwari pa itong si doktor, pero nahawakan at ibinuka pa ang biyak ng dalaga habang ine-examine ito. Sa kanyang unang araw ng kanyang trabaho, naisuko niya ang kanyang perlas sa gwapong si Franco. Labis na nasarapan si Paprika sa mga ginawa nito sa kanya ng binata. Nagpatuloy lamang lumagare ang babaeng malaki ang papaya at sa ilang panahon lamang ay nakalikom na agad siya ng malaking halaga. Ngunit, nagsimula nang sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa sobrang kapaguran. Nang araw na iyon ay nadiskubre ni Paprika na lahat ng mga pa-gerger kasama na ang kanilang manager ay nagpapaligaya sa isa't isa. Kaya pinuntahan siya ng isa niyang kasama at nagkainan sila ng talaba. Kinabukasan, ipinatawag ni Madam Colette si Paprika sa kanyang silid. Ipinakita nito ang malaking kapangyarihan na may belt na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Isinabit ni Madam Colette sa kanyang baywang ang bagay na iyon at ipinasok sa tilapia ng dalaga. Ginagamit iyon upang matanggal ang kapaguran ni Paprika at mabilis makatulog. Ilang araw lamang ang lumipas, pinuntahan siya ng kanyang nobyong si Nino at hinihingi ang kalahati ng kanyang naipon dahil siya umano ang nagpasok sa dalaga sa ganoong trabaho. Nakilala naman ni Paprika ang may-ari ng bahay tsuktsakan. Naakit ito sa laki ng kanyang papaya at nangakong aalagaan siya basta pumayag ito sa nais niya. Kadiri talaga itong si Bruha, pati si Lolong Kalbo ay pinatulan pa. Pinagbigyan din niya ito at grabe, sobrang kapal ng buhok sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, may pumasok na lalaki na nagngangalang Rocco sa bahay tsuktsakan upang makausap ang isang babae doon. Sinaktan nito ang babaeng pa-gerger nang hindi siya mabigyan ng pera. Natakot si Paprika dahil maaaring gawin sa kanya iyon ni Nino, kaya sa huli, nilisan niya ang bahay tsuktsakan at lumipat sa ibang bayan. Habang nasa tren naman,
Nagkatagpo sina Paprika at Rocco. Kinompronta ng dalaga ang lalaki sa ginawa nitong pananakit sa kanyang kasamahan sa trabaho. Matapos noon, sa pilitan siyang pinatuwad ni Rocco sa CR at magkasama pa silang natulog sa bahay ng lalaki. Nang maghanap ng trabaho si Paprika, sinabi nito kay Rocco na walang tumanggap sa kanya. Ayon naman sa binata ay ipapasok niya ito sa trabaho, basta hati sila sa kanyang sweldo. Kinaumagahan, ipinasok na nga ng bugaw si Paprika sa bahay tsuktsakan ni Madam Olympia. Naging maayos ang lahat kay Paprika, ngunit isang araw, binisita siya ng isang matandang lalaki doon. Lumalabas na tiyuhin niya ang matandang hukluban. Nakilala siya di umano nito dahil sa naglalakihang papaya sa kanyang harapan. Tinakot siya ng kanyang tiyuhin na kung hindi siya nito matitikman, ay isusumbong siya sa kanyang mga magulang. Kaya sa takot ni Paprika na malaman ang kanyang trabaho, pinagbigyan niya ang kanyang tiyuhin na siya ay bayuhin. Nang mangungulekta naman si Rocco sa kinita ni Paprika, nagrereklamo ito sa maliit na kinita ng kanyang alaga. Ayon naman sa dalaga, maliit ang kanyang kinita dahil araw-araw libre siyang binabayo ng kanyang tiyuhin. Tinakot ni Rocco ang matandang hukluban kaya di na ito nagpupunta doon. Sa sumunod na araw, nakatanggap ng postcard si Paprika mula kay Franco. Kaya kinausap nito si Madam Olympia na hihinto na siyang magtatrabaho doon upang makasama ang binata. Pinayuhan siya ni Madam Olympia na mag-isip ng mabuti dahil napakarami niyang parokyano doon at maaari ding lumipat na lamang siya sa Milan. Ngunit, ipinabatid ni Paprika na siya ay nagdadalang tao, kaya pinayuhan siyang muli ni Madam Olympia na magtungo sa France upang maresolba ang kanyang problema. Hindi nagtagal ay nakabangong muli ang hitad at nakabalik na sa kanyang trabaho. Habang nagsasaya sa bahay tsuktsakan, natagpuan ni Paprika ang isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Ito ay walang iba kundi si Franco na isa ng kapitan ng barko. Hindi sila nagsayang ng sandali at nagmadaling nagpunta sa beach kung saan pinatungan agad ito ng dalagang 10 kilo ang bigat ng dinadala. Ayon kay Franco, nais nitong makasama ang dalaga sa paglalayag kung mabibilhan siya nito ng barko gamit ang kanyang naipong pera upang makapanimula sila ng bagong buhay sa Orient. Kalaunan, natagpuan na lamang ni Paprika ang kanyang sarili sa bahay tsuktsakan sa Maison Oriental. At naroon ang mga dugyot ng mga parokyano. Lumalabas pa lang ang nabili niyang barko na para kay Franco ay nakasanla, kaya kinumpis ka ng mga pulis ito. Iniwan siya sa ere ni Franco at sumakay sa ibang barko. Naiwang walang kapera-pera si Paprika, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Magtatrabaho muna siya doon hanggang sa makaipon ng panggastos papuntang Milan. Nagkaroon ng isang parokyano si Paprika na isang admiral. Nais ng matandang hukluban na panoorin ng dalaga at ang kapwa pa-jerjer na magpaligaya sa kanyang harapan. Nagdilaan ang mga ito ngunit hindi kinaya ni Paprika kaya naggalit ang lolo mo. Dahil hindi pumayag ang dalaga, tinanggal siya sa kanyang trabaho kaya gumawa ng paraan si Paprika na makarating sa Milan. Nang makarating na ito sa Mirrors, agad siyang natanggap doon. Hindi nagsayang ng oras ang babaeng malaki ang papaya. Napili siya ng isang mayamang parokyano na tinatawag na commander. Nag-order ito ng kape at ipinatawag si Paprika sa kanyang silid. Ngunit nang dumating ang order nitong kape, nagulat si Paprika na isa pala itong gwapong lalaki na nagngangalang Bertelli. Lumalabas pa lang itong si Commander ay isang paminta, kaya binakunahan siya ni Bertelli. Isang gabi, napansin ni Paprika ang isang lalaki sa sulok ng silid. Dinala niya ito sa itaas at napag-alamang isa pala itong babae at journalist. Makikita sa buong pelikula ang pabaliktad na pagkakainan ng kanilang mga bibingka. Isa namang bilyonaryong matanda na si Count Bastiano ang nagpunta sa bahay tsuktsakan iyon
at naghahanap siya ng babae na para sa kanyang 18 anyos na anak na lalaki upang mabinyagan ito. Lahat ay ipinakita ang kanilang mga kaluluwa upang mapili. Subalit si Paprika ang namumukod-tangi at siya ang magbibinyag sa anak ng bilyonaryong abot tenga ang ngiti. Sa sumunod na araw, inimbitahan ni Count Bosciano si Paprika sa kanyang mansion at tinanong ng malandi kung bakit siya ipinatawag doon. Sumagot naman si Tanda na humahanga siya sa kagandahan ni Bruja. Pamilyar kay Paprika ang mayordomo ng bilyonaryo at nagkakilala nga sila sa bahay Tsuktsakan. At dahil hindi naman sanay ang hitad sa marangyang party, nagtungo ito sa silid damitan kasama ng lalaking Jumbo ang laki, mayordomo. Naispatan naman ni Count Bosciano si Paprika at ang kanyang tauhan na papaalis, kaya sinundan niya ang mga ito. Nahuli sa akto na nakatuwad sa lamesa ang dalawa. Ngunit imbes na magalit si Lolo, ay dodoblehin pa nito ang sahod ng kanyang mayordomo. Sobrang tuwa nito dahil sa loob ng 3 taon, ay ngayon lang tumayo ang kanyang nalantang kabuti. Kaya naipasok din niya ito sa bibingka ni Paprika. Dahil narating ni Lolo ang 7 kalangitan, at saka ito nahimatay sa sarap. Nakita ni Paprika ang anak ni Bosciano sa labas kasama na ang kanilang mga bisita na masayang namboboso. Kinabukasan, ipinakilala ni Lolo Bosciano ang yaming dalaga sa kanyang mga kamag-anak bilang asawa niya. Binastos siya ng anak nito at nagprotesta ang kanyang pamilya, kaya naghubad pa ang hitad sa kanilang harapan. Ngunit walang makakahadlang sa nais ng bilyonaryo. Nang mamatay na ang bilyonaryong lolo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Binaha ng liham si Paprika at nabasa niya ang isang sulat na nagmula kay Franco. Inanunsyo na din sa radyo na naaprubahan ng Senado na tuluyan ng ipapasara ang lahat ng bahay Tsuktsakan. Kaya binisita ni Paprika ang mga dating kasamahan. Lahat ay binati si Paprika sa kanyang pagiging bilyonarya at may isang nyakol na nais putukan ang hitad. Ngunit pinagsabihan ito ni Madam Colette na magbigay respeto. Hindi naman ikinahiya ni Paprika ang kanyang dating trabaho dahil sa trabahong iyon ay isa na siyang bilyonarya at respetadong tao. Ilang araw ang lumipas, ipinakita ni Paprika sa kanyang matalik na kaibigan ang barkong kanyang nabili para kay Franco. At ginawa niya itong kapitan ng barko dahil wala na siyang planong pakawalan pa ito. Sana ay napatawa ko kayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.